Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 611. Sa harap ng lahat, namumula ang mga mata ni Andrew Cheng. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga kamao, umaapaw ang galit at halimuyak ng kamatayan sa buong katawan niya. Ang kanyang titig, tila apoy na umaalab, nakatutok kay Winona Young. Ikaw, mamamatay ka. Mababa at malamig ang tinig ni Andrew, parang halimaw na handa ng sumabog sa puot. Sa tatlong salita lang, bumagsak ang temperatura sa opisina. Nabalot ng bigat at tensyon ang paligid, parang lahat ay natigil sa paghinga. Ngunit biglang napadako ang tingin ni Andrew sa isang figure na nakatayo sa di kalayuan. Si Janela Cheng. Nakatingin din ito sa kanya, at sa mga lobby ng kapatid ay gumuhit ang pinakamagandang ngiti, banayad, masuyo, at puno ng lamang. Parang may sumiklab na kidlat sa dibdib ni Andrew. Nanginig ang kanyang mga kamao habang bumabalik ang alaala. Siya nga. Ang kapatid kong si Ashley, nakilala ng iba bilang Janela. Walang pinagbago. Siya pa rin ang dalagang inosente at kaibig-ibig sa alaala niya. Ngunit, nanlilisik ang mga mata ni Andrew nang mapansin ang pulang marka ng sampal sa pisngi ng kanyang kapatid. Demonyo! Sino man ang nang-ahas na saktan ang kanyang kapatid, para kay Andrew ay parang gumuho ang langit. Dito sumiklab ang malamig at nakamamatay na pagnanasa niyang pumatay. Matalim ang tingin niya kay Winona. Ang babaeng ito, may lakas ng loob na saktan ang kanyang kapatid. Winona Young, malamig ang boses ni Andrew, mula sa sandaling ito, tapos ka na. Namilog ang mga mata ni na Winona at Terence Chu nang makita ang lalaking biglang sumugod. Abat! Si Dexter Hong na basurang yun pala ang nagdala sa iyo rito. Mariing sabi ni Winona, puno ng paghamak. Lumingon siya kay Terence, mariing iniutos. Terence Chu. Paalisin mo yang walang hiya. Kanina pa yan nananakit at nanghihiya sa akin sa harap ng lahat. Umangat ang balikat ni Terence, nangangitim ang mukha sa tensyon. Humarap siya kay Andrew, mahigpit ang tono. Sino ka ba? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang sumugod dito? Umalis ka bago ako mismo ang magpatapon sa'yo. Humakbang si Andrew, malamig na tumugon. Magpapakilala na rin lang ako. Ang pangalan ko, Andrew Cheng. Kapatid ako ni Janela Cheng. Parang sabay na nakuryente sina Winona at Terence. Napatitig sila kay Janela na nakatayo sa gilid, halos hindi makapaniwala. Kapatid. Napakunot ang noo ni Terence. Paano nangyari yon? Sa profile ni Janela, ulilang lubos siya, walang ama't ina, walang kapatid. At ngayon, may lumalabas na kuya. Ngumisi ng mapanlate si Winona, nakahalukip-kap. Kaya pala parehong asal puta. Parehong dugo, parehong basura. Kung anong puno, siya rin ang bunga. Pero bago pa niya matapos ang panlalait, sabay na sumabog ang tinig ni na Andrew at Ashley. Tumigil ka. Huwag mong lalapastanganan ang mga magulang namin. Umalangaw-ngaw ang sigaw nila, parang kulog na nagpatigil sa lahat. Napaatras si Winona, saglit na nabigla. Ngunit agad siyang binalot ng galit. Mga walang kwenta. Ang kuya, palaboy sa kalye. Ang kapatid, malanding mga agaw. At kayo pa ang may lakas ng loob na sumigaw sa akin. Lalong namutla ang mukha ni Andrew, nanginginig sa galit. Lumapit siya ng ilang hakbang, bawat yabag ay mabigat at nakakapanghina ng loob. Lumampas ka na sa hangganan ko, mariin niyang binitawan, bawat salita'y pa ng bagsik. Simula ngayon, ipinapahayag ko sa iyo, Winona Young. Lahat ng meron ka, karangalan, kayamanan, kapangyarihan, lilipulin ko sa loob ng kalahating oras. Napasigaw si Winona, nanginginig sa galit. Anong pinagsasabi mo, hayop ka? Kilala mo ba kung sino ako? Dito ka mismo sa teritoryo ko, at mangangahas kang bantaan ako. Ngunit walang bakas ng takot sa mukha ni Andrew. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, hingin mo ang tawad sa kapatid ko ngayon din, o sisiguraduhin kung hindi ka na makakabalik sa mundo ng entertainment kahit kailan. Nagtawanan ng mga tao, pati na rin si Winona. Arogante. Walang hiya. Sino ka para manggahas na magsalita ng ganyan sa akin? Terence Chu. Sigaw ni Winona, itinuturo si Andrew. Anong ginagawa mo? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ipatapon mo yang walang kwentang hayop na yan, ngayon din. Kumilos si Terence, nanginginig ang boses. Mister, kung totoong ang kapatid ka ni Janela, pwede tayong mag-usap ng mahinahon. Pero kung nagpapanggap ka lang, mas mabuting lumabas ka na bago ka pagsisihan. Ngunit lalong uminit ang galit ni Winona. Terence, anong pinagsasabi mo? Alipin lang kita.
Kung ayaw mong mawalan ng trabaho, paalisin mo na yang magkapatid na yan. At simula ngayon, wala ng proyekto si Janela. Puputulin ko ang lahat ng karera niya. Tumawa si Winona ng malamig, lumapit sa magkapatid. Wala pang isinilang na kayang makipagsabayan sa akin. Ikaw, Andrew Cheng, luluhod ka rin sa harap ko. Humigpit ang mga kamao ni Andrew, ngunit bago pa siya makagalaw, dumampot si Terence ng telepono. Sa isang tawag, pumasok ang dalawang higanteng lalaki, matipuno, parang halimaw, may dalang matitigas na pamalo. Lumapit sila, malamig ang mga mata. Hoy, batang pasaway. Ang tapang mo, nagwala ka rito sa Lehwang Entertainment. Tingnan natin kung gaano katibay ang buto mo. Kabanata 612. Mataas ang kilay ni Andrew Cheng habang nakatitig sa kanila, malamig ang mga mata, at may bahid ng pangungutya ang boses niya. Kung matigas ba talaga ang mga buto nyo? Malalaman ko rin pagkatapos kong subukan. Pagkarinig nito, mabilis na inamba ng dalawang maton ang kanilang hawak na pamalo, diretsyong ibinuwal sa braso at ulo ni Andrew. Boom! Ngunit sa isang iglap, umatake si Andrew. Isang malakas na sipa ang binitawan niya, at bago pa man nakaiwas ang unang maton, lumipad ito palayo at bumagsak ng malakas sa sahig. Kasunod nito, mabilis na inabot ni Andrew ang leeg ng isa pa, at parang bakal ang kanyang kamay na pumiga rito. Isang galaw lang, bagsak kaagad ang kalaban. At lahat ng ito, nangyari lang sa loob ng ilang segundo. Wala man lang nakaporma ang kalaban. Kasunod yun, biglang inangat ni Andrew ang maton at ibinagsak ng buong lakas sa sahig. Crush! Napabalot ng malamig na pawis si Terence Chu sa nasaksihan. Agad siyang sumunggab sa telepono sa kanyang mesa para tumawag ng tulong. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nilapitan na siya ni Andrew, hinablot ang mikropono at ibinaba iyon sa landline. May ngiting nanlilisik sa lobby niya habang malamig na bulong. Mr. Chu. Hindi ba malinaw ang sinabi ko kanina? Halos mabaliw si Terence sa takot, nanginginig at nanlalaki ang mata. Sinong demonyo ka? Ano bang pakay mo dito? Sigaw niya. Alam mo bang nasa Lewang Entertainment ka? At ang kapatid mo, nasa kumpanya ko pa rin bilang artista. Kung may natitira pang bait sa'yo, huwag mong sirain ang kanyang kinabukasan. Ngumisi lamang si Andrew, ngunit unti-unting nanlamig ang kanyang ekspresyon. Bakit ba laging may pumipilit sa akin? Nakumilos ng marahas. Bulong niya. Isang iglap, hinablot niya ang buhok ni Terence at pinagsalpukan ang ulo nito sa mesa. Blag. Nanginginig si Terence, parang sumabog ang kanyang bungo, at umagos ang dugo sa kanyang noo. Hindi pa doon nagtapos, hinayla siya ni Andrew palayo, sabay malakas na sipa na nagpatilapon sa kanya hanggang sa bumangga ang katawan sa mesa ng kape. Crush. Arg. Halos lumabas ang kaluluwa ni Terence sa sakit, nanginginig habang tumatayo, duguan at halos mabaliw. Hayop ka. Hinahanap mo talaga ang kamatayan. Wala siyang nagawa kundi sumigaw at humingi ng tulong kay Janela Cheng, na kanina pa tahimik na nakamasid. Janela. Sabihin mo sa kapatid mo na huminto. Sisirain niya ang kinabukasan mo. Ngunit mariin lang na umiling si Janela, at may lungkot ngunit katapatan sa tinig niya. Kuya. Kung maaari, dahan-dahanin mo lang. Mabuti naman ang turing ni President Chu sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Kuya. Sa wakas. Tinawag na siyang kuya ng kapatid na ilang taon niyang hinanap. Medyo nanikip ang kanyang dibdib, at nangilid ang luha. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Susubukan kong maging maingat, mariin niyang sagot. Pero hindi niya maiwasang magduda. Kung kinilala siya ng kapatid niya, bakit ngayon lang? May itinatago ba siyang hindi masabi? Humarap siyang muli kina Terence at Winona Young, malamig ang tinig at matalim ang titig. May 5 minuto kayo. Bawiin ng Board of Directors ang desisyon niyo laban sa kapatid ko. O ibabaon ko ang Lewang Entertainment. Bankruptcy. Halos tumawa si Terence, kahit duguan. Isang pulubi tulad mo. May lakas ng loob na pagbantaan ang isang haligi ng entertainment industry. Bilyon ang asset ng kumpanya. Sino ka para ipabagsak kami? Sumingit si Winona Young, malamig ang ngiti. Terence, halatang gimmick lang to ng kapatid ni Janela. Lahat ng ito, siya ang may pukana para makapanakot. Tipikal na desperado. Nagdilim ang mukha ni Andrew. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na tinawagan si Belinda Orr. Belinda. Kaya mo bang ipabagsak ang Lewang Entertainment? Sa loob ng kalahating oras. Sa kabilang linya, malamig ngunit malambing ang boses ni Belinda. Kung iyan ang kagustuhan mo, Young Master Cheng, buong lakas akong makikipagtulungan. Unahin mo.
Putulin mo lahat ng movie at TV cooperation channels ng Liwang. Nagtawanan si Terence, nagmamatapang pa rin. Ha! Gusto kong makita kung paano nyo gagawin. Mga babaeng tulad niya, nabubuhay sa pagbenta ng sarili para umasenso, akala nyo may kaya kayong tapusin ang kumpanya ko. Tignan natin kung sinong mapapahiya. Itinuro niya si Janela at mariing sigaw. Janela! Utusan mo yang walang kwentang kapatid mo na lumuhad at humingi ng tawad. Kung hindi, bukas pa lang, ipapaban ko na ang pangalan mo sa buong industriya. At ang kontrata mo, palalawigin ko ng 6 na taon. Sa hati ang 7-3, syempre 7 sa amin. Habang nakatitig siya kay Andrew, naniwala siyang natakot ito at susuko rin. Ngunit biglang nagring ang telepono ni Terence. Nagulat siya nang makita kung sino ang tumatawag, isa sa kanilang pinakamalaking film at TV media partners. Pagkabukas niya ng linya, galit na boses ang sumabog mula sa kabilang dulo. Terence Chu. Sino bang nilapastangan mo? Naimbestigahan ang kumpanya namin dahil sayo. Simula ngayon, tapos na ang lahat ng partnership natin. Snap! Ibinalik ang telepono, agad na pinutol ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Terence. Parang binuhusan ng yelo ang kanyang katawan. Inimbestigahan. Kanselado. Hindi siya makapaniwala. 1, 2, 3 higanteng kumpanya ang kasali rito. Pati mga sinehan at online platforms. Paano? Halos hindi makapagsalita si Terence. Imposible. Imposible to. At bago pa siya makariyak, pumasok ang isa sa kanyang assistant, hingal at halos umiiyak. President Chu. Malaking gulo. Lahat ng sikat na direktor, Daryl Hong, Darius Wang, Douglas Zhang, sabay-sabay nag-anunsyo na tinatapos na nila ang pakikipagtrabaho sa atin. Pati mga malalaking TV websites at apps, tinanggal lahat ng palabas natin sa kanilang platform. Halos gumuho ang buong silid. At sa gitna ng pagkakagulat ng lahat, nakaupo lamang si Andrew, malamig ang tingin at walang bahid ng emosyon. Kabanata 613. Boom! Sa isang iglap, bumagsak si Terence Chu sa sofa, balot ng malamig na pawis, tulala ang mga mata. Paanong nangyari ito? At saka kumalabog ang malamig na tinig ni Andrew Cheng sa opisina. Ang susunod, buwis ng kumpanya mo. Parang nabasag ang mundo ni Terence. Namutla siya, halos hindi makapaniwala. Ano? Niloloko mo ba ako? Sigaw niya, nanginginig ang boses. Hindi umimik si Andrew. Isang malamig na ngiti lamang ang gumuhit sa kanyang lobby, ngiting nagsasabing tapos na ang laban. Biglang sumugod ang financial supervisor, hingal na hingal. Mr. Chu. May problema sa accounts natin. Paparating na ang mga investigador. Kapag nahuli tayo, tapos na ang kumpanya. Boom! Parang tinamaan ng 5 kidlat si Terence. Napaluhod siya, nanginginig ang buong katawan, at damaloy ang malamig na hangin sa kanyang likod. Ako'y wala na, bulong niya, nanginginig ang labi. Mula sa dibdib niya, sumiklab ang galit. Itinuro niya si Andrew, halos mabaliw. Ikaw. Ikaw ang may gawa nito. Sino ka ba talaga? Ngumisi ng malamig si Andrew. Binigyan kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang tumanggi. At ngayon, ito ang kapalit. Sa loob ng ilang minuto, ang dambuhalang Laywang Entertainment Group ay tuluyang gumuho. Isang tawag lang, isang utos lang, at winasak niya ang isang imperyo. Hindi na makatayo si Terence. Nang tumunog ang kanyang cellphone, kasunod ang walang humpay na tawag mula sa mga board members, tuluyan siyang pinanuan ng lakas. Dirdiretsong lumuhad siya sa paanan ni Andrew, gumagapang habang umiiyak. Mr. Cheng. Patawarin mo ako. Hindi ko kayo nakilala, hindi ko alam. Kahit tungkol kay Miss Janela Cheng, pipirma na ako agad ng kasunduan. Lahat, ibibigay ko, kahit 82 kontrata pa. Ngunit malamig lang ang tingin ni Andrew. Nilinggan niya si Ashley. Ginulo ka ba niya tungkol sa kasunduan? Ngumiti si Ashley Cheng, inosente at kaakit-akit, parang sinag ng araw sa gitna ng bagyo. Hindi naman, kuya. Mabait pa rin si President Chu sa akin. Huwag mo na siyang pahirapan. At saka, gusto ko pa ring manatili dito sa Liwang. Kung guguho ito, saan ako pupunta? Napakunot ang noo ni Andrew, ngunit sumilay ang ngiti. Maliit lang na kumpanya ito. Kung gugustuhin mo, magtatayo ako ng sarili, ikaw lang ang magiging reyna. Magpapagawa ako ng script para sa'yo kina Dragon, Peter, at Elias Wu, at ipapagawa ko mismo sa Hollywood. Hindi ka dapat nagkakasya lang dito sa isang sulok ng industriya. Ganito magmahal si Andrew sa kanyang kapatid, walang hangganan. Ngumiti si Ashley, kumikislap ang mata na parang buwan.
Hindi ko kailangan ng ganoon, kuya. Gusto ko dahan-dahan. Paunti-unti. Para mas matamis. Tumango si Andrew. Ngunit sa gilid, halos mabaliw sa narinig sina Terence at Winona Young. Hollywood. Top international directors. Para lang sa kapatid niya. Nagbitaw ng mapang-asar na tawa si Winona. Anong kalokohan yan? Alam mo ba kung sino ang mga taong binanggit mo? Tigilan mo ang pagbibida-bida. Nakangisi si Andrew, malamig at nakakatindig balahibo. Susunod, ikaw naman. Napalunok si Winona. May kakaibang bigat sa kanyang mga salita. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan siyang nilapitan ni Andrew, bawat yapak ay parang martelyong bumabagsak sa sahig. Sa mundong ito, walang sino mang pwedeng mangapi sa kapatid ko. At ikaw, dahil sa kahangalan at kay-abangan mo, panahon nang magbayad ka. Pa! Isang sampal na parang kulog. Lumipad si Winona, bumagsak sa sahig, duguan ang labi, namamaga ang pisngi. Di dinamay mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Asawa ako ni Julius Juan. Wala kang takas. Nagmura siya, sumisigaw, nagwawala. Kinuha ang telepono, tatawag na sana, ngunit hinaila ni Andrew ang kanyang buhok at itinaas siya. Pa! 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 Sunod-sunod ang mabibigat na sampal, umalangaw-ngaw sa opisina. Isa, sinaktan mo ang kapatid ko, ibinabalik ko sayo. Dalawa, masyado kang palalo, itinutuwid kita para sa lahat ng inapi mo. Tatlo, kahit sino ang asawa mo, wala akong pakialam, kung mangangahas kang ngumisi sa akin, dudurugin kita. At pang-apat, huwag na huwag mong lolitin ang mga magulang ko, lalo na ang aking ina. Sigaw ni Andrew, nanginginig ang hangin sa silid. Pagkaraan ng ilang minuto, wasak na wasak si Winona. Ang dating maayos niyang anyo ay naging duguan, gusot, halos hindi na makilala. Si Terence, nanlumo, tuluyang nawala ng pag-asa. Ito na ang katapusan ng Laywang Entertainment. Hysterical na sigaw ni Winona, nanginginig at umiiyak. Tinawagan niya ang asawa. Honey, tulungan mo ako. Binugbog nila ako. Patayin mo sila. Sa kabilang linya, biglang tumayo si Julius Juan, ang makapangyarihang pinuno ng Wanjin Group. Nagngangalit ang kanyang mukha. Ano? May nangahas na bugbugin ka. Hindi ba nila alam na asawa ka ni Julius Juan? Hindi ba nila alam kung sino ako? Nagmukulong ang kanyang boses na parang kulog sa langit. Bodyguards. Ihanda ang lahat. Pupulbosan natin ang Laywang Entertainment. Mabilis na pumila ang 12-12 ng lalaki sa itim na suit. Sunod-sunod na pumasok sa mga mamahaling Mercedes, habang si Julius Juan ay sumakay sa gitnang Bentley. Dalhin ang mga tao. Gusto kong makita kung sinong walang takot na nang-ahas na hamanin ang Wanjin dito mismo sa Shanghai. At sa pagragasan ng convoy ng itim na sasakyan, sumiklab ang unos na magpapayanig sa buong syudad. Kabanata 614. Namumulat maga ang mukha ni Winona Young, tila baliw sa galit at hiya. Hayop ka. Patay ka na. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Darating na ang asawa ko, si Julius Juan ng Shanghai, siya ang chairman ng Wanjin Group. Pasigaw niyang sambit, nanginginig ang buong katawan sa puot. Mula nang pasukin niya ang industriya, hindi pa siya kailanman napahiya ng ganito. Hindi lang siya isang sikat na aktres, nasa likod niya ang pinakamakapangyarihang tao sa showbiz, si Joseph Young. At higit pa roon, siya ang mismong asawa ng tagapagmana ng pamilyang Mao sa Shanghai, si Julius Juan. Sino ba sa Shanghai ang hindi nakakakilala sa pamilyang Mao? At sino ba ang hindi nakakaalam na baliw si Julius sa asawa niya? Ang sumalungat kay Winona Young ay parang direktang sumampal kay Julius Juan mismo, at nanghamon sa buong pamilyang Mao. Halos mabaliw si Winona sa galit at hiya. Tumayo siya mula sa sahig, at wala na ang dating tikas at arte ng isang reyna ng pelikula. Para na siyang palengkere na humahagulgol at nanlilisik ang mga mata habang itinuturo si Ashley Cheng. Janelle Cheng, ikaw na malanding bata ka. Sigaw niya. Pinayagan mong ipasugod sa akin ang kapatid mo. Tandaan mo to, hinding-hindi ko palalampasan ang ginawa nyo. Sisirain kita, ipapaban kita sa industriya, dudurugin ko ang pangalan mo. Kapag dumating ang asawa ko, ikaw at ang tarantado mong kuya, babayaran nyo ng pinakamabigat na kaparusahan ang ginawa nyo sa akin. Handang-handa na si Winona na pumatay ng pagkamuhi sa mag-utol. Ngunit si Andrew Cheng ay nakatayo lamang, nakapulupot ang mga kamay sa likod at malamig ang titig na para bang tumatagos sa kaluluwa. Sa tinig na singlamig ng yelo, sambit niya. Hindi ba't kasalanan mo ang lahat ng ito? Kung hindi mo tinangka at pinilit harangin ang kapatid ko, hindi sana kita ginalaw.
Ang kayabangan at kapal ng mukha mo ang mismong lumikha ng impyerno mo ngayon. At tandaan mo, ako ay taong marunong magtanim ng galit. Hanggat hindi sumusuko ang kaaway, dudurugin ko siya hanggang sa wala nang matira. Baliw ka! Sigaw ni Winona, nanginginig ang lobby. Akala mo kung sino ka. Darating na ang asawa ko at luluhod ka sa harap ko para magmakaawa. Nagngingit-ngit ang kanyang mga mata, puno ng selos at pagkasuklam. At kapag dumating siya, kahit baliin pa ang ulo mo, hindi kita palalampasan. Lahat ng ginawa mo, ipapalasap ko sa kapatid mong yan ng 10 beses na mas masakit. Ngunit sa halip na kabahan, tumawa lamang ng malamig si Andrew. Bakit ba hindi mo makita ang kasalukuyang sitwasyon? Kinuha niya ang kanyang cellphone at mahinahong nag-dial. Belinda aniya sa kabilang linya, oras na para wasakin ang reputasyon ni Winona Young. Okay, Mr. Cheng? Mabilis na tugon ni Belinda. Inilalakad ko na. 10 minuto lang. Habang abala si Belinda sa opisina, nag-uunahan ang mga kamay ng kanyang mga tauhan sa pagtawag at pagkalabit sa malalaking direktor at kumpanya. Samantala, si Winona ay tumawa ng mapanghamak. Papahiyain mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang reyna ng pelikula. Ang mga direktor at producer, hawak ko. Ako ang kanilang mukha. Sa tingin mo ba kaya nilang sirain ang sarili nilang pangalan? Ngunit ngumiti lamang si Andrew ng malamig at lumingon kay Terence Chu na halos wala ng ulirat sa tabi. Ang katapusan mo, magiging kasing kahabag-habag ng sa kanya. Pwe! Sabat ni Winona, pinipigilan ang sakit sa kanyang pisngi. Si Terence Chu ay aso ko lang. Walang silbi. Ang Lewang Entertainment. Kaya mong itumba ng panandalian, oo. Pero ako, si Winona Young, hindi ako basta-basta. Napakaraming nakataya sa likod ko, at walang sinumang mangangahas na itulak ako sa bangin. Iyon ang kumpiyansa niya, ang ilusyon na siya'y hindi matitinag. Ganun ba? Bulong ni Andrew, malamig pa rin ang tinig. Mas lalo kung gustong makita ang pagbagsak mo. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang tumunog ang cellphone ni Winona. Nang makita niya ang pangalan sa screen, natigilan siya. Gideon Huang. Ang mismong pinuno ng Film and Television Association. Bakit siya tatawagan ngayon? Director Huang. Ani Winona, pinipilit ngumiti sa kabila ng hapdi. Ang tagal na nating di nagkakausap. May kailangan po ba? Ngunit sa kabilang linya, umalangaw-ngaw ang galit na tinig. Winona Young. Ano bang ginawa mo at nakabangga ka ng hindi mo dapat banggain? Nagpulong ang board ngayong araw, at napagpasyahan, kakanselahin ang lahat ng titulo mo sa pelikula at telebisyon. Mula ngayon, ikaw ay ban sa buong industriya. Ikaw ay opisyal ng itinapon sa basurahan ng showbiz. Gawin mo na ang gusto mong gawin, pero tapos ka na. Para siyang tinamaan ng kidlat. Ano? Director Huang, imposible. Ako ba? Paano? Imposible. Sigaw ni Huang. Kung hindi ka aalis, mawawala mismo ang asosasyon. Winona, isipin mong mabuti. Sa oras na ito, maglalabas kami ng press conference para tuluyang itapon ka sa labas ng industriya. Ibinalibag ang tawag. Nanlaki ang mga mata ni Winona. Paano nangyari ito? Napalingon siya kay Andrew Cheng. Siya ba? Ngunit, paanong posible? Anong klaseng kapangyarihan mayroon siya para galawin ang buong Film and Television Association? Hindi pa man siya nakabawi, muling nagring ang kanyang cellphone. Ang manager niya. Winona. Lagot na tayo. Lahat ng itim na sikreto mo, sumabog sa internet. Ang panloloko mo, pambubugbog, suhol, ilegal na pondo, lahat na ilabas. Walang tigil ang mga media, parang baha. Hindi ko na kayang pigilan. Nanginginig ang boses ng manager, tila mababaliw. Mabilis na binuksan ni Winona ang kanyang Weibo. At doon, nakita niya. Sa top 10 trending, puro pangalan niya. At lahat, puro kasiraan. Nag-uumapo sa internet ang mga post, video, at balita laban sa kanya. Maging ang eksenang binugbog siya ni Andrew Cheng ay umabot na rin sa masa, at ang nakikita ng lahat ay hindi siya, kundi ang figurang lalaking itinuring nilang bayani. Isang iglap, naglahong parang abo ang mahigit 10 taon niyang pinaghirapang reputasyon. Masyado itong mabilis. At imposibleng pigilan. Doon lang tuluyang bumagsak ang buong mundo ni Winona. Nanginginig, napaupo siya sa sahig. Namutla ang kanyang mukha, namilog ang mga mata, at halos mawala ng hininga. Imposible, bulong niya, nanginginig ang labi. At sa huli, napatingala siya kay Andrew Cheng, nanlilisik ang mga mata habang humihiyaw sa desperasyon. Ikaw bang may gawa nito?
Kabanata 615. Nakatayo si Andrew Cheng, malamig ang anyo, nakasuksok ang dalawang kamay sa likod. Ang mga mata niya'y nakatitig kay Winona Young, mapotla at halos wala ng dugo ang mukha. Malalim ang tinig ng magsalita. Walang gamot para sa pagsisisi. Lahat ng ito, simula pa lang. Sana kayanin mo ang susunod na mangyayari. Nanigas si Winona, bumalot sa buong katawan niya ang takot. Susunod. Ano pa ang ibig niyang sabihin? Ngayon lang niya napagtanto kung gaano katindi ang taong kaharap niya. Hindi lang basta tao si Andrew Cheng, para siyang halimaw na may kapangyarihang kayang pumatay ng isang imperyo. Pero agad niyang pinilit palakasin ang loob. Napuno ng pagkamuhi ang mga mata niya at bigla siyang tumawa. Ha 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 ha. Huwag kang magmayabang, Andrew. Malapit nang dumating ang asawa ko. Kapag nandito na siya, mawawala sa wala lahat ng ginawa mo. Ililigtas niya ako. Hanggal. Malamig na sagot ni Andrew habang humakbang palapit, kasabay ng titig na tila nanlalamig ang buong paligid. Napatres si Winona, nanginginig ang tinig. Wag mo akong gagalawin. Huwag mong kalimutan, ang asawa ko si Julius Wan. Sa ibaba ng Liwang Entertainment. Sunod-sunod na pumarada ang mga itim na Mercedes-Benz. Sa gitna, bumukas ang pintuan ng isang Bentley. Mula roon bumaba si Julius Wan, nakaabong suit, malamig ang ekspresyon, at matalim ang mga mata. Kasunod niyang bumaba ang 12-dosenang bodyguards na nakaitim. Lumapit ang babaeng sekretarya, hawak ang iPad. Mr. Wan, inilabas na po sa internet ang lahat ng baho ng asawa ninyo. Binabatikos siya sa buong bansa. Tumigil si Julius, tumingin sa screen, at lalo pang nanlaki ang galit sa mga mata. Ano man ang halaga, ayusin nyo. At tawagan agad ang Film and Television Association. Gusto pa ba nilang mamuhunan sa Wanjin o hindi? Yes, Mr. Wan. Mabilis na sagot ng sekretarya habang tumawag na sa iba't ibang tao. Dirdiretsong pumasok si Julius kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makarating sila sa pinakamataas na palapag, biglang binuksan ang pinto ng opisina. Sa loob ng opisina, nakasubsob si Winona, duguan at maga ang mukha, parang baboy na binugbog. Ah! Andrew! Hindi ka patatawarin ng asawa ko. Sigaw niya. Mataas ang kamay ni Andrew nang biglang. Bang! Sumabog ang pinto. Pumasok si Julius Wan, nanginginig sa galit. Tinitigan ng asawa niyang bagbog sarado, at nang makita si Andrew, sumabog ang kanyang tinig. Sinaktan mo ang asawa ko. Wala kang ligtas, mamamatay ka ngayon din. Parang mga alon na ramagasa, agad na pumasok ang mga bodyguards at pinalibutan ang buong opisina. Napasigaw si Ashley Cheng, agad na nagtago sa likod ng kuya. Kuya, lagot na naman tayo. Bahagyang ngumisi si Andrew at sinagot siya. Ito, ay kasalanan niya. Hindi namin. Naningkit ang mga mata ni Julius, nanginginig ang tinig. Sinong sumuntok sa asawa ko? Sabihin mo, alin sa mga kamay mo ang ginamit mo? Sumigaw si Winona, halos mabaliw. Asawa ko. Wasakin mo siya. Putulan mo ng kamay. Huwag mong palalampasin. Papaluhurin ko siya sa harap ko, ako mismo ang magbubura sa mukha niya. Nanlamig ang titig ni Julius, sabay sigaw. Mga kamay niya, putulin. Pasilipin niyo siya sa impyerno bago siya lumuhad sa akin. Agad na sumugod ang mga tauhan. Pero isang mabilis na galaw mula kay Andrew, at boom! Sunod-sunod na bumagsak ang 5 bodyguards, umaatungal sa sakit. Nanlaki ang mata ni Julius. Lahat kayo, sabay-sabay. Patayin siya. Nagsugod ang buong grupo, parang bagyong sumalanta sa loob ng opisina. Sa gitna ng kaguluhan, mahigpit na pinoprotektahan ni Andrew ang kapatid niyang si Ashley. Muling sumalakay ang isa, at halos tamaan ng pamalo ang ulo ng babae. Agad na iniharang ni Andrew ang braso. Crack! Nanginig ang kamay niya sa sakit. Napaiyak si Ashley, halos mahulog ang luha. Kuya, tumakas ka na. Ayokong mamatay ka dahil sa akin. Pero galit ang sagot ni Andrew, parang leon sa gitna ng digmaan. Imposible. 13 taon kitang hinanap. Nangako ako sa harap ng puntod ng ating ina, hinding-hindi kita pababayaan kahit ikamatay ko pa. Tumulo ang luha sa mga mata ni Ashley habang tinatitigan ang kapatid na nakikipaglaban para sa kanya. Kuya, bakit ganito kakatanga para sa akin? Kuya, lumingon ka. Biglang napasigaw si Ashley. Mula sa gilid, isang tauhan ang bumunot ng kutsilyo, kuminang sa ilalim ng ilaw. At bago pa makagalaw si Andrew. Shock! Tumagos ang matalim na kutsilyo sa tiyan ni Ashley. Ashley!
Sigaw ni Andrew habang sinalo ang kapatid na bumagsak sa kanyang mga bisig. Dama po ang dugo sa puting bestide ng dalaga, parang mga pakpak ng pulang paru-parong pinunit ng hangin. Nanlaki ang mga mata ni Andrew, nanginginig ang buong katawan. Hindi. At doon, sa gitna ng nagkalat na dugo at sigawan, unti-unting pumikit si Ashley, habang lumalabo ang kanyang tinig. Kuya! Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.